11:00 na ng gabi nang humalik ang mga gulong ng itim na BMW ni Ricardo Rivas sa makinis na semento ng driveway ng Villa Aurora. Automatikong bumukas ang matatayog na bakal na tarangkahan, isang tahimik na pagbati sa pag-uwi ng amo ng mansyon. Ngunit sa pagpatay niya ng makina, isang di pangkaraniwang bagay ang sumalubong sa kanya, isang bagay na mas nakakabahala kaysa sa anumang sigaw o ingay. Katahimikan. Isang katahimikang makapal at mabigat, parang isang kumot na bumalot sa buong kabahayan. Sa loob ng 5 buwan mula nang pumanaw ang kanyang asawang si Angela, ang tanging bumabati kay Ricardo sa tuwing uuwi siya ay ang walang tigil at nakakabaliw na pag-iyak ng kanyang kambal na anak. Ang iyak na yon ang naging soundtrack ng kanyang bagong buhay, isang paalala ng kanyang kabiguan ng kanyang kalungkutan, ng impyernong unti-unting lumalamon sa dati masayang tahanan. Ngayong gabi, wala iyon. Nicoleo, bulong niya sa sarili, bumaba ng sasakyan. Ang marahang pagsara ng pinto ay umalingaw-ngaw sa gabi na parang putok ng baril. May buhol na biglang namuo sa kanyang sikmura. Bawat hakbang niya patungo sa malaking pinto ng mansyon ay tila may humihila sa kanyang mga paa. Ang malamig na hawakan ng pinto ay nagpadala ng kuryente sa kanyang mga ugat. Pinihit niya ito at pumasok. Ang kadiliman at katahimikan sa loob ay mas matindi. Tanging ang malabong ilaw mula sa isang lampara sa salas ang nagbibigay liwanag sa marmol na sahig. Karaniwan kahit nasa unang palapag pa lang siya, dinig na niya ang hagulgol ng kambal mula sa nursery sa 2nd palapag. Ngayon, tanging ang tibok ng sarili niyang puso ang kanyang naririnig kumakabog sa kanyang dibdib na parang tambol ng digmaan. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Anong nangyari? Nasaan ang mga yaya? Bakit walang umiiyak? Hindi na niya hinubad ang kanyang sapatos. Mabilis ang kanyang mga hakbang, halos takbo paakyat sa malawak na hagdanan. Bawat anino sa pasilyo ay tila isang halimaw na nag-aabang. Bawat sulok ay tila may itinatagong trahedya. Ang mga alaala ng nakalipas na 5 buwan ay parang mga pira-pirasong salamin na sumusugat sa kanyang isipan. Ang mukha ng mga yayang sumusuko, ang mga salita ng doktor, na walang kasiguraduhan ang mapanuring tingin ng kanyang inang si Doña Carmen. Hindi ka marunong mag-alaga ng sarili mong mga anak, Ricardo. Kailangan mo ng tulong na profesional, hindi kung sino-sino lang. At ang pinakamasakit sa lahat ang alaala ni Angela, nakangiti habang hinihimas ang malaki nitong tiyan. Kahit anong mangyari, aalagaan mo sila, mahal ko. Maging ama ka na hindi ko naranasan. Ang pangakong yon ay tila isang parusa ngayon. Nakarating siya sa dulo ng pasilyo sa tapat ng pintuan ng nursery. Nakabukas ito ng bahagya isang siwang na naglalabas ng manipis na sinag ng ilaw mula sa nightlamp sa loob. Itinulak niya ito ng marahan. Ang tunog ng bisagra ay halos hindi marinig. Ngunit para kay Ricardo, ito'y kasing lakas ng isang kulog. At doon sa gitna ng silid, nakita niya ang isang tanawin na nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Sa sahig sa pagitan ng 2 kuna, kung saan mahimbing na natutulog sina Nico at Leo, ay may isang babaeng nakaupo. Nakatalikod ito sa kanya nakasuot ng simpleng uniforme ng katulong. Sa dim na ilaw, hindi niya maaninag ang mukha nito, ngunit nakikita niya ang bahagyang pag-ugoy ng mga balikat nito. At may naririnig siyang himig. Isang himig na napakapamilyar, isang himig na matagal na niyang hindi naririnig, isang himig na tila hinukay mula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang puso. Ito ang kantang madalas iham ni Angela para sa kambal noong nasa sinapupunan pa lamang sila. Ang kanilang kanta. Isang oyaying walang liriko, isang melodiyang nilikha ng purong pagmamahal. Nanigas si Ricardo sa kanyang kinatatayuan. Ang briefcase na hawak niya ay bumagsak sa sahig, lumikha ng malakas na kalabog. Clank! Sa tunog na yon, huminto sa paghimig ang babae. Dahan-dahan siyang lumingon at sa unang pagkakataon
Nasilayan ni Ricardo ang kanyang mukha sa malabong ilaw. Isang mukhang ordinaryo, hindi na bata, ngunit hindi pa rin matanda. May mga guhit ng pagod sa paligid ng kanyang mga mata, ngunit ang mga mata mismo. Mayroon itong dalang kapayapaan na tila hindi nababagay sa magulong mundong ginagalawan ni Ricardo. Ito si Liza Morales, ang bagong katulong na kinuha ng kanyang ina. 2 araw pa lang ang nakalilipas, isang babaeng hindi man lang niya tinapunaan ng tingin kanina. Hindi ito natinag sa biglaang pagdating niya. Hindi ito nagpakita ng takot o gulat. Tumingin lamang ito sa kanya pagkatapos ay sa 2 kuna at binalik muli ang tingin kay Ricardo. Ang kalmadong reaksyon nito ang mas lalong nagpaalab sa galit at pagkalito ni Ricardo. Humakbang siya pasulong, ang anino niya ay tila isang dambuhala sa pader ng silid. "Sino ka?" Ang mariin niyang tanong, ang boses niya ay isang galit na bulungi. "Anong ginagawa mo rito, sa kwarto ng mga anak ko, sa ganitong oras ng gabi?" Inaasahan niyang magpapaliwanag ito, mga ngatwiran o hihingi ng tawad. Ngunit nanatili itong tahimik, ang mga mata nito'y nakatitig sa kanya, tila binabasa ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Ang katahimikan ay parang gasolinang ibinuhos sa nag-aapoy niyang damdamin. "Sumagot ka!" Sigaw niya, hindi na napigilan ng sarili. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid, isang marahas na tunog na dapat sana'y gumising sa sinumang natutulog. Ngunit sina Nico at Leo, sa kabila ng lahat, ay gumalaw lang ng bahagya sa kanilang mga kuna. Isang maliit na ungol mula kay Nico, isang mahinang paghikab mula kay Leo, at bumalik sila sa mahimbing na pagkakatulog. Natigilan si Ricardo. Ang katotohanan iyon na ang sigaw niya ay hindi man lang nakabulahaw sa kambal, ay mas lalong nagpadama sa kanya ng kawalan ng kontrol. Tila isa siyang dayuhan sa sarili niyang tahanan, sa harap ng sarili niyang mga anak. Itinuon niya muli ang kanyang nag-aapoy na tingin sa babae. "Ang kanta." Sabi niya, nanginginig ang boses sa pinaghalong sakit at galit. "Paano mo nalaman ang kantang yan? Tanging ang asawa ko lang ang nakakaalam niyan. Sagutin mo ako." Ito na ang tanong na naglalaman ng lahat ng kanyang takot. Sino ang babaeng ito? Isang espiya? Isang manloloko na nag-research tungkol sa pamilya niya? Paano niya nalaman ang isang bagay na napaka-personal, isang bagay na para sa kanya ay sagrado? Tumayo si Liza mula sa pagkakaupo sa sahig. Dahan-dahan ang kanyang mga kilos, maingat na para bang ayaw niyang makalikha ng anumang ingay na makakasira sa kapayapaan ng silid. Humarap ito ng diretso kay Ricardo, ang mukha'y walang mababakas na emosyon. Sa isang saglit, ang kalmadong titig nito ay parang malamig na tubig na ipinahid sa kanyang nag-aalab na galit, ngunit hindi sapat para pawiin ang kanyang pagdududa. Naghihintay si Ricardo ng isang mahabang paliwanag, isang komplikadong kasinungalingan, o isang desperadong pag-amin. Ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay simple, direkta, at mas lalong nakapagpalito sa kanya. "Ako po si Liza Senyor Rivas." Mahinahon itong sagot, ang bagong tagalinis na ipinasok ni Doña Carmen. Itinaas ni Ricardo ang kanyang kamay. Hindi niya nang tinatanong ko ang kant. Pinutol siya nito, hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa isang titig na tila tumatagos hanggang sa kanyang kaluluwa. At sa wakas, nagsalita itong muli, ang boses ay kasing payapa ng gabi sa labas. "Hindi ko po sinasadyang marinig ninyo," sabi nito. "Nandito lang po ako para maglinis, senyor." At sa mga salitang yon, tinalikuran na siya nito at nagsimulang ayusin ang mga laruang nakakalat sa sahig, na para bang tapos na ang usapan, na para bang ang pinakamahalagang tanong ni Ricardo ay hindi man lang karapat-dapat sagutin. Naiwan si Ricardo na nakatayo sa may pintuan, nakatanga, ang isip ay gulong-gulo. Isang katulong na nagdadala ng katahimikan sa kanyang impyerno
Isang estrangherong kumakanta ng oyayi ng kanyang yumaong asawa at isang babaeng tumugon sa kanyang galit na sigaw sa pamamagitan ng isang nakabibinging kapayapaan. Ang katahimikan sa Villa Aurora ay hindi na pala nakakabahala. Ito ay isang misteryo. At ang misteryong iyon ay may pangalan Liza. Kinabukasan ng payapang misteryo ng nagdaang gabi ay binasag ng matinis na tunog ng sapatos na tumatama sa sahig na marmol. 9:00 pa lang ng umaga, ngunit ang pagdating ni Dr. Patricia Gomez ay may dalang bigat at autoridad na tila pagmamay-ari niya ang buong mansyon. Nakita siya ni Ricardo mula sa itaas ng hagdanan. Si Patricia sa kanyang puting-puting pantsuit at itim na stiletto ay parang isang estatwang gawa sa yelo, perpekto malamig at matigas. Ang kanyang buhok ay laging nakaayos sa isang masinop na bun, walang kahit isang hibla na wala sa lugar. Siya ang matalik na kaibigan ni Angela, mula kolehiyo ang ninang ng kambal sa binyag na hindi na nasaksihan ng ina at ang self-proclaimed tagapag-alaga ng kapakanan ng mga bata. Ricardo mahal. Bati niya ang nangiti ay perpektong nakaguhit sa kanyang mapulang labi, ngunit hindi kailanman umaabot sa kanyang mga mata. Kamusta ang mga anghel natin? Ang paggamit niya ng salitang natin ay palaging nagdudulot ng kakaibang kirot sa dibdib ni Ricardo. Bumaba siya ng hagdan upang salubungin ito. Maayos naman sila, Patricia. Natulog sila ng mahimbing kagabi. Isang perpektong kilay ang tumaas sa mukha ni Patricia. Talaga that's a first. May bago ba sa routine na itinakda ko? The new nanny is following the sleep training manual. I hope. Bago pa man makasagot si Ricardo, isang boses ang sumabad mula sa pasilyo patungo sa kusina. Wala namang himala, Patricia. Marahil ay napagod lang sa kaiiyak ang mga bata. Si Doña Carmen, ang ina ni Ricardo, ay lumitaw may hawak na tasa ng tsa. Ang kanyang presensya ay kasing bigat ng kay Patricia, ngunit mas mainit, mas tradisyonal. Suot ang isang mamahaling duster na gawa sa seda, tiningnan niya si Patricia na may halong respeto at pagdududa. Para kay Doña Carmen, ang modernong sikolohiya ni Patricia ay isang anyo ng pangingialam. Magandang umaga, Doña Carmen. Bati ni Patricia ang nangiti, hindi na tinag. Naupo silang tatlo sa malawak na salas. Ang sikat ng araw na tumatago sa salaming bintana ay nagbibigay liwanag sa alikabok na lumulutang sa hangin, mga maliliit na patunay na kahit ang Villa Aurora ay hindi perpekto. I came here to discuss my updated care plan for Nico and Leo. Simula ni Patricia, inilabas ang isang tablet mula sa kanyang Hermes na bag. Based on my last observation, the twins are exhibiting severe separation anxiety compounded by a lack of consistent emotional anchor. Ang kailangan nila ay istruktura, Ricardo, predictability. Hindi sila dapat ma-expose sa mga inconsistent stimuli, lalo na mula sa mga taong temporaryo lang sa buhay nila. Ang mga mata ni Patricia ay pasimpleng gumala sa paligid na para bang hinahanap ang temporaryong taong tinutukoy niya. At sa sandaling iyon, lumitaw si Liza mula sa kusina. May dalang isang tray na may lamang kape at mga biskwit. Tahimik ang kanyang mga kilos, halos hindi marinig. Nakayuko siyang bahagya habang inilalapag ang tasa sa harap ni Ricardo, pagkatapos ay kay Doña Carmen. Nang ilalapag na niya ang kape para kay Patricia, sinadya man o hindi, bahagyang natabig ni Patricia ang mesang kristal. Oops! Ang mainit na kape ay tumapon hindi sa mamahaling carpet, kundi sa puting uniforme ni Liza. Lumikha ng isang malaking kulay kaping mantsa sa kanyang dibdib. Napasigaw si Liza sa hapdi na paurong ng bahagya. Naku, pasensya ka na. Sabi ni Patricia, ang tono ay walang bahid ng anumang pagsisisi. Tila mas nababahala pa siya sa posibleng pagtalsik ng kape sa kanyang sapatos. Ang clumsy mo naman. Mag-ingat ka sa susunod. Tumingin si Ricardo kay Liza na namumula ang balat kung saan natapunan ng kape, ngunit walang imik. Yumuko lang ito at nagsimulang punasan ang natapon sa mesa gamit ang isang panyo mula sa kanyang bulsa.
Hayaan mo na yan, iha. Gamutin mo yang paso mo. Utos ni Doña Carmen ang boses ay may bahid ng awa. Nagmamadaling umalis si Liza. Ang mantsa sa kanyang uniforme ay tila isang simbolo ng kanyang mababang katayuan sa bahay na yon. See what I mean, Ricardo? Sabi ni Patricia, ibinalik ang usapan na parang walang nangyari. Chaos, distractions. The household staff should be invisible. Hindi sila dapat nagiging bahagi ng personal na espasyo ng mga bata. It creates confusion. Sino ang primary caregiver? Sino ang nagpapakain? Sino ang nagpapatulog? Dapat malinaw yan sa isip ng kambal. Tumango-tango si Ricardo. Ang isip ay naaalala ang eksena kagabi. Si Liza, nakaupo sa sahig kumakanta. Ang payapang tulog ng kambal. Paano maipapaliwanag ng siyensya at mga manual ni Patricia ang himalang iyon? What you're saying makes sense. Sabi niya pilit na isinasantabi ang kanyang pagdududa. Pero kagabi, for the first time in 5 months, there was peace in this house. A false peace. Mabilis na sagot ni Patricia. Isang panandali ang lunas na maaaring magdulot ng mas malalang problema sa hinaharap. Baka binigyan niya ng kung ano ang mga bata. Asukal sa gatas. Baka pinagod niya sa kung anong paraan. Hindi natin alam. We cannot entrust them to someone without credentials, without a background check. Tumingin siya kay Doña Carmen. Saan niyo nga po pala nakuha ang babaeng yan, Doña? Rekomendasyon ng hardinero natin. Sagot ni Doña Carmen umiinom ng tsa. Taga-probinsya, malinis daw magtrabaho at mapagkakatiwalaan. Mapagkakatiwalaan. Ulit ni Patricia may halong panguuyam. Ang tiwala ay hindi sapat pagdating sa kalusugan ng mga bata. Ang kailangan ay kwalipikasyon. Habang nagpapatuloy ang kanilang usapan, bumalik si Liza mula sa kusina. Nakapagpalit na ito ng isang lumang puting t-shirt. Tahimik siyang dumaan sa likuran nila, dala ang isang vacuum cleaner patungo sa kabilang bahagi ng bahay. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa paningin, saglit siyang huminto at lumingon. Ang mga mata nila ni Ricardo ay nagtama. Sa isang iglap nakita niya sa mga mata nito ang bakas ng sakit mula sa paso, ang kahihiyan mula sa insidente kanina at isang bagay pa, isang pakiusap na hindi niya maintindihan. Ngunit ang lahat ng iyon ay nawala nang muli siyang magsalita. Senyor May, kailangan pa po ba kayo? Tanong niya, ang boses ay profesional at walang emosyon. Wala. Magpatuloy ka sa trabaho mo. Malamig na sagot ni Ricardo, umiiwas ng tingin. Narinig niya ang mahinang tunog ng vacuum cleaner mula sa malayo. So as I was saying, pagpapatuloy ni Patricia, inilapit ang tablet kay Ricardo. We need to limit the twins' interaction with non-essential personnel starting today. Napatingin si Ricardo sa direksyon kung saan nagtungo si Liza. Ang anino ng kahapon, ang alaala ni Angela, ang uyayi ang kapayapaan, ay unti-unting natatabunan ng anino ng kasalukuyan. Ang luhika ni Patricia, ang pagdududa ni Doña Carmen, at ang sarili niyang takot. At habang nakikinig siya sa mga planong siyentipiko ni Patricia, isang malamig na boses sa kanyang isipan ang nagsimulang bumulong. Baka nga tama si Patricia. Baka ang kapayapaan kagabi ay isang ilusyon lang, isang mapanganib na pagkakataon na hindi na dapat maulit. Ang desisyon ay unti-unti nang nabubuo sa kanyang isipan, isang desisyong alam niyang magbabalik ng ingay at kaguluhan, ngunit sa tingin niya, ito ang tama at ligtas na gawin. 2 araw ang lumipas na parang isang mahabang nakabibinging panaginip. Ang katahimikan na dinala ni Liza ay nanatili, ngunit ngayon mayroon na itong bahid ng tensyon. Alam ni Ricardo na sa tuwing naririnig niya ang halos perpektong katahimikan mula sa nursery, si Liza ang dahilan. Hindi niya ito nakikita, ngunit nararamdaman niya ang presensya nito, isang tahimik na anino na nag-aayos, nagpapakalma at nagpapatulog sa kambal nang hindi nagpapakita. Ang mga profesional na yaya ay nagiging palamuti na lamang. Sila ang naghahanda ng gatas,
Sila ang nagpapalit ng lampin, ngunit sa oras na magsimulang umiyak ang kambal, isang mahinang anino lang ang dadaan sa pasilyo at ilang sandali pa ang iyak ay magiging ungol at ang ungol ay magiging mahimbing na paghinga. Isang hapon habang abala si Ricardo sa kanyang home office, tumunog ang kanyang telepono. Si Patricia. "Ricardo?" Sabi nito sa kabilang linya, ang boses ay puno ng artificial na pag-aalala. "I need to tell you something. Ayoko sanang makialam pa, but this concerns the safety of Nico and Leo." Napahigpit ang hawak ni Ricardo sa telepono. "Anong ibig mong sabihin?" "One of the nannies called me." Nag-aalala siya. "She said she saw the new help." Si Liza. "She saw her putting something in the baby's milk bottle." Isang tila kidlat ang gumuhit sa isipan ni Ricardo. Ano-anong inilagay niya? Hindi niya sigurado. Sagot ni Patricia, ang boses ay puno ng kalkuladong pag-aalinlangan. Isang uri ng pulbos daw mula sa isang maliit na sobrang papel. Nang tinanong daw niya, sinabi ni Liza na bitamina lang daw iyon na inireseta ng doktor. But Ricardo, which doctor I checked with their pediatrician, walang ganong inireseta. The nanny is afraid to tell you directly, takot siyang masisante. Kaya sa akin siya tumawag. Nanlamig ang buong katawan ni Ricardo. Ang mga salita ni Patricia ay parang lason na. Unti-unting kumakalat sa kanyang sistema, pinapatay ang anumang natitirang tiwala na nagsisimula ng mabuo para kay Liza. Ang oyayi ang kapayapaan. Lahat ba yon ay dahil sa isang gamot, isang pampatulog? "Ricardo, are you still there?" Tanong ni Patricia. "Look, I'm not saying she's poisoning them. Baka isang halamang gamot lang yon mula sa probinsya. But that's the point. We don't know what it is. Hindi ito dapat pinapainom sa mga sanggol na wala tayong kasiguraduhan. It's dangerous. It's reckless." "I'll handle this," mariing sabi ni Ricardo bago ibaba ang tawag. Pagkatapos ng tawag, hindi na siya mapakali. Ang bawat tahimik na sandali mula sa nursery ay hindi na kapayapaan ang dala, kundi pagdududa. Ang imahe ni Liza na may hawak na sobre ng pulbos ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang pagdududang iyon ay mas lalo pang pinalaki ng kanyang ina. Kumatok si Doña Carmen sa pinto ng kanyang opisina. Maya-maya may dalang isang tasa ng kape. "Mukhang malalim ang iniisip mo, anak." Sabi nito, inilapag ang kape sa kanyang mesa. "Si Liza, ma, may sinabi sa akin si Patricia." Ikinuwento niya ang tungkol sa pulbos. Sumimangot si Doña Carmen. "Sinabi ko na sa'yo, Ricardo, hindi tayo dapat basta-basta nagtitiwala. Nagmamasid ako sa babaeng yan. Masyado siyang malapit sa mga bata. Kahapon nakita ko siyang hinahalikan sa noo si Nico. Hindi iyan trabaho ng isang katulong. That's blurring the lines. Ano siya, ina? The nerve." Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang panggatong. Ang takot na baka may masamang mangyari sa kanyang mga anak, ang kahihiyan na baka pinaglalaruan lang siya ng isang simpleng katulong, at ang bigat ng pagiging isang solong ama, lahat ay nagsama-sama. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang ibalik ang kontrol. Hapon na nang ipatawag niya si Liza sa kanyang opisina. Ang silid na dati sentro ng kanyang kapangyarihan sa mundo ng korporasyon ay naging lugar ngayon ng isang personal na paghatol. Pumasok si Liza, nakayuko ang mga kamay, ay magkasalikop sa kanyang harapan. Mukha siyang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. "Pinapatawag niyo raw po ako, senyor," sabi niya. Hindi siya pinaupo ni Ricardo. Nanatili siyang nakatayo sa likod ng kanyang malaking mahogany desk, isang physical barrier sa pagitan nilang dalawa. Tinitigan niya ito nang malamig, sinusubukang hanapin ang anumang bakas ng pagkakasala sa mukha nito. Wala siyang nakita. "Liza," simula niya, ang boses ay kasing tigas ng bakal. "May mga bagong patakaran sa bahay na ito. Mga patakarang kailangan mong sundin ng walang tanong-tanong." Tumangulang si Liza, naghihintay. "Mula ngayong araw,
Pagpapatuloy ni Ricardo, binibigkas ang bawat salita. Nang may diin, ang trabaho mo lang dito ay ang maglinis. Maglilinis ka ng sahig, mag-aalis ng alikabok. Maglalaba, maghuhugas ng pinggan. Naiintindihan mo ba? Opo, senyor. Sagot nito, ang boses ay mahina. Hindi ka pwedeng pumasok sa nursery, maliban na lang kung inutusan kitang maglinis doon. Hindi mo pwedeng hawakan ang mga anak ko. Hindi mo sila pwedeng kargahin. Hindi mo sila pwedeng kausapin. At higit sa lahat, hindi mo sila pwedeng pakainin o painumin ng kahit na ano. Malinaw ba? Sa wakas, ang kalmadong maskara ni Liza ay nagkaroon ng lamat. Nakita ni Ricardo ang pagdaan ng sakit sa mga mata nito. Isang mabilis na kislap ng pagkalito at pagkabigo. Bahagyang bumuka ang bibig nito na tila may gustong sabihin, ngunit isinara rin itong muli. Sumagot ka. Utos ni Ricardo, ang boses ay mas tumigas pa. Malinaw ba ang utos ko? Yumuko si Liza, itinatago ang kanyang mukha. Opo, senyor. Malinaw po. Good. Makakaalis ka na. Tumalikod si Liza at naglakad palabas ng opisina. Walang salita, walang pagtutol. Ang katahimikan ng kanyang pag-alis ay mas matindi pa kaysa sa inaasahan niyang mga protesta o pag-iyak. At sa isang saglit, isang maliit na tinig sa loob ni Ricardo ang nagsabing nagkamali siya. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa man tuluyang maisara ni Liza ang pinto, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. Isang tunog na pamilyar, nakakabingi at puno ng sakit. Nanggagaling ito sa baby monitor na nasa mesa ni Ricardo. Ang sabay na pag-iyak ni Nico at Leo. Isang iyak na hindi na niya narinig sa loob ng halos isang linggo. Isang iyak na tila nagtatanong, naghahanap at puno ng pait. Isang iyak na parang alam nilang ang kanilang anghel na tagapag-alaga ay bigla na lang ipinagbawal na lumapit. Napatingin si Ricardo sa baby monitor pagkatapos ay sa nakasarang pinto. Ang utos ay naibigay na at ang impyerno ay opisyal nang nagbabalik. Sige, itutuloy ko mula sa puntong iyon. Isang tila kidlat ang gumuhit sa isipan ni Ricardo. Ano? Anong inilagay niya? Hindi niya sigurado. Sagot ni Patricia, ang boses ay puno ng kalkuladong pag-aalinlangan. Isang uri ng pulbos daw mula sa isang maliit na sobrang papel. Nang tinanong daw niya, sinabi ni Liza na bitamina lang daw yon na inireseta ng doktor. But Ricardo, which doctor I checked with their pediatrician, walang ganong inireseta. The nanny is afraid to tell you directly, takot siyang masisante, kaya sa akin siya tumawag. Nanlamig ang buong katawan ni Ricardo. Ang mga salita ni Patricia ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema. Pinapatay ang anumang natitirang tiwala na nagsisimula ng mabuo para kay Liza. Ang oyayi, ang kapayapaan. Lahat ba yon ay dahil sa isang gamot? Isang pampatulog. Ricardo, are you still there? Tanong ni Patricia. Look, I'm not saying she's poisoning them. Baka isang halamang gamot lang yon mula sa probinsya. But that's the point. We don't know what it is. Hindi ito dapat pinapainom sa mga sanggol na wala tayong kasiguraduhan. It's dangerous. It's reckless. I'll handle this, maring sabi ni Ricardo bago ibaba ang tawag. Pagkatapos ng tawag, hindi na siya mapakali. Ang bawat tahimik na sandali mula sa nursery ay hindi na kapayapaan ang dala, kundi pagdududa. Ang imahe ni Liza na may hawak na sobre ng pulbos ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang pagdududang yon ay mas lalo pang pinalaki ng kanyang ina. Kumatok si Doña Carmen sa pinto ng kanyang opisina. Maya-maya may dalang isang tasa ng kape. Mukhang malalim ang iniisip mo, anak. Sabi nito, inilapag ang kape sa kanyang mesa. Si Liza, ma. May sinabi sa akin si Patricia. Ikinuwento niya ang tungkol sa pulbos. Sumimangot si Doña Carmen. Sinabi ko na sa'yo, Ricardo, hindi tayo dapat basta-basta nagtitiwala. Nagmamasid ako sa babaeng yan. Masyado siyang malapit sa mga bata.
Kahapon nakita ko siyang hinahalikan sa noo, si Nico. Hindi iyan trabaho ng isang katulong. That's blurring the lines. Ano siya, ina? The nerve. Ang bawat salita ng kanyang ina ay parang panggatong. Ang takot na baka may masamang mangyari sa kanyang mga anak ang kahihiyan na baka pinaglalaruan lang siya ng isang simpleng katulong at ang bigat ng pagiging isang solong ama, lahat ay nagsama-sama. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang ibalik ang kontrol. Hapon na nang ipatawag niya si Liza sa kanyang opisina. Ang silid na dati sentro ng kanyang kapangyarihan sa mundo ng korporasyon ay naging lugar ngayon ng isang personal na paghatol. Pumasok si Liza na kayuko ang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang harapan. Mukha siyang pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Pinapatawag niyo raw po ako, senyor, sabi niya. Hindi siya pinaupo ni Ricardo. Nanatili siyang nakatayo sa likod ng kanyang malaking mahogany desk, isang physical barrier sa pagitan nilang dalawa. Tinitigan niya ito nang malamig sinusubukang hanapin ang anumang bakas ng pagkakasala sa mukha nito. Wala siyang nakita. Liza. Simula niya ang boses ay kasing tigas ng bakal. May mga bagong patakaran sa bahay na ito, mga patakarang kailangan mong sundin nang walang tanong-tanong. Tumangulang si Liza naghihintay. Mula ngayong araw. Pagpapatuloy ni Ricardo, binibigkas ang bawat salita. Nang may diin, ang trabaho mo lang dito ay ang maglinis. Maglilinis ka ng sahig, mag-aalis ng alikabok, maglalaba, maghuhugas ng pinggan. Naiintindihan mo ba? Opo, senyor. Sagot nito, ang boses ay mahina. Hindi ka pwedeng pumasok sa nursery, maliban na lang kung inutusan kitang maglinis doon. Hindi mo pwedeng hawakan ang mga anak ko. Hindi mo sila pwedeng kargahin. Hindi mo sila pwedeng kausapin. At higit sa lahat, hindi mo sila pwedeng pakainin o painumin ng kahit na ano. Malinaw ba? Sa wakas, ang kalmadong maskara ni Liza ay nagkaroon ng lamat. Nakita ni Ricardo ang pagdaan ng sakit sa mga mata nito, isang mabilis na kislap ng pagkalito at pagkabigo. Bahagyang bumuka ang bibig nito, na tila may gustong sabihin ngunit isinara rin itong muli. Sumagot ka. Utos ni Ricardo, ang boses ay mas tumigas pa. Malinaw ba ang utos ko? Yumuko si Liza, itinatago ang kanyang muka. Opo, senyor. Malinaw po. Good. Makakaalis ka na. Tumalikod si Liza at naglakad palabas ng opisina. Walang salita, walang pagtutol. Ang katahimikan ng kanyang pag-alis ay mas matindi pa kaysa sa inaasahan niyang mga protesta o pag-iyak. At sa isang saglit, isang maliit na tinig sa loob ni Ricardo ang nagsabing nagkamali siya. Ngunit huli na ang lahat. Bago pa man, tuluyang maisara ni Liza ang pinto. Isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng buong mansyon. Isang tunog na pamilyar, nakakabingi at puno ng sakit. Nanggagaling ito sa baby monitor na nasa mesa ni Ricardo. Ang sabay na pag-iyak ni Nico at Leo. Isang iyak na hindi na niya narinig sa loob ng halos isang linggo. Isang iyak na tila nagtatanong, naghahanap at puno ng pait. Isang iyak na parang alam nilang ang kanilang anghel na tagapag-alaga ay bigla na lang ipinagbawal na lumapit. Napatingin si Ricardo sa baby monitor pagkatapos ay sa nakasarang pinto. Ang utos ay naibigay na at ang impyerno ay opisyal nang nagbabalik. Ang sumunod na 3 araw ay hindi lang pagbabalik sa impyerno. Ito ay isang paglubog sa mas malalim, mas madilim at mas desperadong uri ng impyerno. Ang mga utos ni Ricardo na idinikta ng takot at pagdududa ay naging mga pader na nagkulong hindi lang kay Liza kundi sa buong Villa Aurora. Ang walang tigil na pag-iyak ng kambal ay bumalik ng may panibagong lakas. Hindi na ito simpleng pag-iyak ng sanggol na nagugutom o kailangang palitan ng lampin. Ito ay isang hagulgol na puno ng paghahanap, isang sigaw ng pagkalito na sumisira sa bawat sulok ng mansyon. Tila may isang mahalagang bagay
na biglang ipinagkait sa kanila at hindi nila maintindihan kung ano. Ang dalawang professional na yaya na may mga sertipiko mula sa pinakamahusay na training centers ay walang nagawa. Sinunod nila ang lahat ng nasa manual, tamang timpla ng gatas, tamang temperatura, ng silid mga laruang pang-stimulate ng isip. Ngunit sa tuwing kakargahin nila ang kambal, mas lalo lang itong nagwawala ang maliliit nilang katawan ay naninigas tinatanggihan ang anumang pag-alo mula sa mga estrangherong kamay. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Senyor Rivas, sabi ng isang yaya mukhang maiiyak na sa frustration. Ayaw niyang dumede, itinataboy niya ang bote. Si Ricardo na pilit na nagtatrabaho sa kanyang opisina ay parang nabibingi. Ang bawat iyak ay parang isang martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang sentido, isang personal na akusasyon sa kanyang kabiguan bilang ama. Sinubukan niyang umakyat sa nursery kargahin si Leo, ngunit tiningnan lang siya ng sariling anak na para siyang estranghero at mas lalo pang lumakas ang pag-iyak. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, si Liza ay naging isang multo. Gumagalaw siya sa loob ng bahay nang walang imik ang mukha'y laging nakayuko. Naglilinis siya ng mga sahig na makintab na nagpupunas ng mga muebles na wala namang alikabok. Ang kanyang mga kilos ay mechanical, ngunit ang kanyang mga mata, palaging nakatingin ang mga ito sa isang direksyon, paitaas patungo sa hagdanan na umaakyat sa ikalawang palapag kung nasaan ang nursery. Minsan sa gitna ng gabi, nagising si Ricardo sa matinding pag-iyak ni Nico. Nang bumaba siya para kumuha ng tubig, naabutan niya si Liza sa dilim ng kusina, nakatayo malapit sa pinto nakikinig. Sa malabong ilaw mula sa buwan na tumatagos sa bintana, nakita niya ang mga luhang tahimik na dumadaloy sa mga pisngi nito. Hindi ito gumawa ng ingay, hindi ito nagsalita. Nakikinig lang ito. At sa bawat hagulgol ng bata, ang mga balikat nito ay bahagyang nanginginig. Nagtago si Ricardo sa anino pinapanood siya. Isang matinding kirot ang tumusok sa kanyang dibdib, isang pinaghalong awa at pagkakasala. Gusto niyang sabihin dito na umakyat na at patahanin ng bata, ngunit ang pride at ang mga salita ni Patricia ay pumipigil sa kanya. Kahit si Doña Carmen ay napansin ang pagbabago. Hindi na siya nagrereklamo tungkol sa sobrang pagiging malapit ni Liza. Sa halip madalas niya itong nakikitang nakatitig sa kawalan, ang kanyang nooy nakakunot sa pag-aalala, habang pinapakinggan ang walang sawang pag-iyak ng kanyang mga apo. Ang kasukdulan ay dumating sa ikatlong araw. Mayroon si Ricardo na isang napakahalagang video conference meeting kasama ang mga investor mula sa Japan. Isang multibilyong pisong deal ang nakasalalay dito. Ikinulong niya ang sarili sa kanyang soundproofed office, umaasang magkakaroon siya ng kahit isang oras na kapayapaan. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang presentasyon, ipinapaliwanag ang mga financial projection nang biglang may sumabog na sigaw mula sa labas ng kanyang pinto. Hindi ito ang karaniwang iyak. Ito ay isang sigaw na puno ng sakit. Senyor Rivas, tulong. Naputo lang sinasabi ni Ricardo. Ang mga mukha ng Hapon sa screen ng kanyang laptop ay nagpakita ng pagkalito. Excuse me for a moment. Sabi niya pinatay ang kanyang mikropono at mabilis na binuksan ang pinto. Ang yaya ni Leo ay nakatayo roon, namumutla habang karga-karga ang batang hindi na humihinga sa kaiiyak at nagsisimula ng mangitim. Hindi po siya mapatahan, senyor, at ang init-init niya. Binitiwan ni Ricardo ang lahat. Kinuha niya ang bata at ang init na sumalubong sa kanyang mga braso ay nakakapasong lagnat. Sa likod ng yaya nakita niya si Liza nakatayo sa paanan ng hagdan. Ang mukha ay puno ng hindi maipaliwanag na takot at pag-aalala. Ang mga kamay ay nakakuyom sa magkabilang gilid. My apologies, gentlemen, sabi ni Ricardo sa kanyang laptop. I have a family emergency. We will have to reschedule. Isinara niya ang laptop nang hindi na hinihintay ang kanilang sagot. Ang deal, ang bilyon-bilyong piso, lahat ay nawalan ng halaga. Isinugod nila si Leo sa ospital.
Habang nagmamaneho si Ricardo, na parang baliw si Doña Carmen ay nasa likod, yakap-yakap ang apo. Sinabi ng doktor na ito ay febrile seizures na dulot ng mataas na lagnat at stress mula sa walang tigil na pag-iyak. Nang gabing iyon sa tahimik at puting silid ng ospital, habang pinagmamasdan niya si Leo na mahimbing na natutulog dahil sa gamot gumuho ang mundo ni Ricardo. Lahat ng kanyang pride, lahat ng kanyang takot, lahat ng kanyang pagmamatigas ay nawasak. Ang tama at ligtas na desisyon ay halos ikamatay ng kanyang anak. Umuwi siya sa Villa Aurora, kinaumagahan pagod at talunan. Ang bahay ay tahimik, ngunit ito ay isang katahimikang mabigat at malungkot. Naabutan niya si Liza sa kusina, nagpapakintab ng mga kubyertos na makintab na. Ang mga mata nito ay mugto halatang magdamag na umiyak. Hindi niya kailangang magtanong. Alam niyang alam nito ang nangyari. Lumapit si Ricardo, ang bawat hakbang ay tila may bigat na 1 tonelada. Tumayo siya sa harapan nito at sa unang pagkakataon, tiningnan niya ito hindi bilang isang katulong, hindi bilang isang suspetsado, kundi bilang isang tao. Napansin ni Liza ang kanyang presensya at tumingala. Ang mga mata nila'y muling nagtama. Walang sinabi si Ricardo, walang paliwanag, walang pag-amin. Ngunit sa kanyang mga mata, nakita ni Liza ang lahat ang pagsisisi, ang pagod, ang pagkatalo. Kumusta na po si Sir Leo? Tanong nito, ang boses ay nanginginig. Hindi sumagot si Ricardo. Sa halip sinabi niya ang mga salitang matagal nang dapat niyang binitawan, ang mga salitang pinakamahirap bigkasin para sa isang taong tulad niya. Ako, nagsimula siya, ang boses ay garalgal at halos hindi marinig. Ako, nagkamali ako. Ang umagang iyon ay hindi nagsimula sa isang pag-uusap, kundi sa isang kilos. Matapos ang kanyang pag-amin sa kusina, bumalik si Ricardo sa kanyang opisina at ipinatawag muli si Liza. Sa pagkakataong ito, nang pumasok si Liza, itinuro niya ang silyang nasa harap ng kanyang mesa. Maupo ka, Liza. Ang simpleng paanyayang yon ay isang lindol na yumanig sa mga pader ng kanilang relasyon bilang amo at katulong. Umupo si Liza sa dulo ng silya, ang likod ay tuwid na tuwid puno ng pag-iingat. Inilabas ni Ricardo ang kanyang checkbook. Ang sweldo mo kada buwan. Sabi niya habang nagsusulat, ay dodoblehin ko simula ngayon. Ipinakita niya ang tseke kay Liza. Ang halagang nakasulat doon ay sapat na para buhayin ang pamilya nito sa loob ng kalahating taon. Napatitig si Liza sa papel, ang mga matay ng lalaki. Pero senyor, hindi ko po matatanggap yan. Ang trabaho ko lang po ay... Hindi, Tom. Putol ni Ricardo, ang boses ay matatag at walang pag-aalinlangan. Mali ka. Ang trabaho mo dito ay hindi lang maglinis. Itinabi niya ang checkbook at sinalubong ang mga mata ni Liza. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa lahat ng pangangailangan nina Nico at Leo. Ikaw ang kanilang primary caregiver. Ang mga yaya ay tutulong sa'yo. Susunod sila sa mga sasabihin mo. Your official role is more than a helper. You are in charge. Ang mga luha na pinigilan ni Liza sa loob ng 3 araw ay nagsimula ng mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi ito luha ng saya dahil sa pera, kundi luha ng pagkilala. Bakit po? Halos pabulong niyang tanong. Bakit po ninyo ako pinagkakatiwalaan? Huminga ng malalim si Ricardo, inamin ang katotohanang matagal niyang itinatanggi. Dahil nakikita nila ang hindi ko nakikita, nararamdaman nila ang hindi ko maibigay. At higit sa lahat, kailangan kanila. Idinagdag niya sa isip, at kailangan din kita. Salamat po, senyor. Sabi ni Liza, ang boses ay basag. Iyon lang. Ngunit sa 2 salitang iyon, narinig ni Ricardo ang isang pangako ng katapatan na hindi kayang bilhin ng anumang halaga. Ang kapayapaan ay bumalik sa Villa Aurora na parang isang dating kaibigan. Ang iyak ng kambal ay napalitan ng mga hagik-gik
at maliliit na ungol ng kasiyahan. Si Ricardo, sa unang pagkakataon, ay nagsimulang umuwi ng mas maaga, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil gusto na niyang masaksihan ang mga maliliit na himala sa kanyang tahanan. Madalas tatayo siya sa may pintuan ng nursery, tahimik na nagmamasid. Nakikita niya si Liza na nakaupo sa sahig, kinakausap sina Nico at Leo na parang naiintindihan nila ang bawat salita. Ikinukwento nito ang tungkol sa mga ibon sa bintana, ang kulay ng mga bulaklak sa hardin, ang mga bituin sa langit. At ang kambal ay nakikinig, ang kanilang mga matay nakatutok sa kanya, puno ng pagsamba. Ang pagbabagong ito ay hindi nakaligtas sa mapanuring mga mata ni Doña Carmen. Isang hapon, habang nagkakape sa hardin, nakita niya si Liza na itinutulak ng marahan ng duyan kung saan natutulog ang kambal. Sa halip na magbasa ng magazine, pinanood niya ito. Nakita niya ang pag-aalaga sa bawat kilos ni Liza, ang marahang pag-aayos nito, ng kumot ang paraan ng pagtapik nito sa likod ni Leo, ang pag-awit nito ng pamilyar na oyayi. Nilapitan niya ito. Mukhang mahimbing ang tulog ng mga apo ko. Sabi niya, ang tono'y hindi na kasing talim ng dati. Nagulat si Liza. Opo, senyora. Pagod po siguro sa paglalaro kanina. Umupo si Doña Carmen sa isang siliyang malapit. May anak ka rin, hindi ba? Tanong niya. Isang tanong na hindi niya kailanman inisip na itanong noon. Tumango si Liza, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi sa unang pagkakataon. Opo, senyora. Si Mia po. 15 anyos na. Nasaan siya ngayon? Nasa probinsya po sa kapatid ko. Doon po siya nag-aaral. Umuuwi lang ako. Pag may pagkakataon, may bahid ng lungkot sa kanyang boses. Doon sa ilalim ng puno ng mangga, nakita ni Doña Carmen hindi ang isang katulong, kundi ang isang kapwa-ina. Isang inang nagsasakripisyo, nangungulila, ngunit patuloy na nagmamahal. Isang biglaang pagkaunawa ang tumama sa kanya. Ang pagmamahal na ibinibigay ni Liza sa kanyang mga apo ay hindi peke. Ito'y umaapaw mula sa isang pusong puno na nito. Kung ganoon, sabi ni Doña Carmen tumatayo, siguraduhin mong tumatawag ka sa kanya gabi-gabi. Sabihin mo sa kusinera na magbalot ng pagkain para may maiuwi ka sa pamilya mo sa araw ng iyong pahinga. Naiwang tulala si Liza. Ang simpleng kabaitang yon mula sa matapobreng ginang ay mas nakakagulat pa kaysa sa dobleng sweldo. Isang bigkis ng respeto kahit pa manipis ang nagsimulang mabuo sa pagitan nilang dalawa. Ang marupok na paraisong ito ay hindi nagtagal. Isang Sabado ng hapon, habang maganda ang sikat ng araw, nagpasya si Ricardo na huwag nang pumasok sa opisina. Nasa damuhan siya nakikipaglaro sa kambal. Nakakalat ang mga laruan sa paligid nila. Si Liza ay nakaupo sa malapit tumatawa habang sinusubukan ni Nico na isubo ang paa nito. Si Ricardo naman ay ginagawang eroplano si Leo sa ere na sinasabayan ng malalakas na halakak ng bata. Ito ay isang perpektong larawan ng isang pamilya. Isang larawan na hindi dapat makita ng iba. Biglang isang marangyang puting kotse ang huminto sa tapat ng mansyon. Bumukas ang pinto at bumaba si Dr. Patricia Gomez, suot ang isang eleganteng bestidang kulay ube na para bang pupunta sa isang high society event. Ang pagtawa sa hardin ay biglang naputol. Naglakad si Patricia palapit sa kanila. Ang kanyang mga takong ay lumulubog ng bahagya sa malambot na damo. Ang kanyang ngiti ay kasing perpekto at kasing lamig ng dati. Ngunit nang makita niya ang eksena, si Ricardo na nakaupo sa damo pawisan masaya, si Liza na napapaligiran ng mga laruan komportable, at ang kambal na malulusog at masisigla ang nangiti sa kanyang mukha ay nag-freeze. Isang kislap ng purong galit maitim at nakakakilabot ang dumaan sa kanyang mga mata bago niya ito mabilis na itinago sa likod ng kanyang maskara ng pag-aalala. Ricardo. What a pleasant surprise. Sabi niya, ang boses ay matamis na parang pulot.
ngunit may nakatagong lason. Nakakatuwang makita kang naglalaan ng oras para sa mga bata. Tumayo si Ricardo, pinagpaga ng kanyang pantalon. Patricia, hindi ka nagsabing darating ka. Oh, I was just in the neighborhood. Palusot niya ang mga matay, hindi inaalis kay Liza na ngayon ay tahimik na niyayakap si Nico. I just wanted to check on the twins at para na ring ihatid ito. Itinaas niya ang isang mamahaling paper bag. Mga bagong educational toys recommended by child development experts from Finland. Ang simple niyang regalo ay isang atake, isang paalala na siya ang eksperto at ang lahat ng ginagawa nila ay isang laro lamang. Tiningnan ni Ricardo ang masayang eksena na winasak ni Patricia. Tiningnan niya si Liza na ngayon ay nakayuko na naman at isang pader ng pagtatanggol ang biglang nabuo sa kanyang puso. Salamat Patricia, pero sa ngayon masaya na sila sa mga laruan nila. Sabi niya ang tono'y may bahid ng pagtataboy. Hindi natinag si Patricia, ngumiti lang ito ng mas matamis. Of course. Lumapit ito kay Ricardo, bumulong na sapat lang para marinig niya. Ricardo, mahal, kailangan nating mag-usap ng pribado. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula kay Ricardo patungo kay Liza at pabalik. At sa huli, idinugtong niya ang mga salitang magiging deklarasyon ng digmaan tungkol sa kung ano ang pinakamabuti para sa pamanan ni Angela. Ang salitang pamana ay naiwang nakabitin sa hangin na parang isang bomba naghihintay na sumabog. Tumigas ang panga ni Ricardo. Ang pagbanggit sa pangalan ni Angela ay hindi isang pag-alala. Ito'y isang sandata at si Patricia ang bihasang gumamit nito. Pumasok tayo sa loob. Sabi ni Ricardo, ang boses ay walang emosyon. Binalingan niya si Liza. Liza, pakidala na muna ang mga bata sa itaas. Oras na para sa kanilang siesta. Tumango si Liza, hindi tumitingin kahit kanino. Kinuha niya si Leo mula sa mga braso ni Ricardo at binuhat si Nico mula sa damuhan. Habang paalis siya, ang mga mata ni Patricia ay sumunod sa kanya na parang isang lawin na tinitingnan ang kanyang biktima. Sa loob ng salas, ang sikat ng araw ay hindi na nakapagbigay ng init. Tila ito'y nagpatingkad lang sa namumuong tensyon. Umupo si Patricia sa puting sofa na parabang reyna sa kanyang trono. Tumayo lang si Ricardo, sa tapat niya ang mga braso ay nakakrus sa dibdib, isang postura ng depensa. Ricardo, I will be direct. Simula ni Patricia ang matamis na tono ay napalitan na ng isang malamig at propesyonal na himig. What you are doing is dangerous. Hindi mo ba nakikita? Ang nakikita ko, Patricia, sagot ni Ricardo, ay dalawang masayang bata. Isang bagay na hindi ko nakita nang sinusunod ko ang mga siyentipikong payo mo. Isang sarkastikong tawa ang kumawala kay Patricia. Masaya o nagiging dependent? Gumagawa ka ng isang attachment na hindi malusog, Ricardo. Inilalapit mo sila sa isang katulong, isang babaeng walang pinag-aralan, walang kaalaman sa child psychology. Ano ang mangyayari kapag umalis siya o kapag nag-asawa o kapag nahanap ng mas magandang trabaho? You are setting them up for another trauma, another abandonment. Hindi siya aalis. Mabilis na sabi ni Ricardo, isang kasiguraduhan na hindi niya alam kung saan nanggaling. Paano ka nakakasiguro? Hamon ni Patricia, nakatayo na rin ngayon. Binabayaran mo siya. Isang empleyado lang siya, Ricardo. Huwag kang maging sentimental. Ang mga taong tulad niya, ang katapatan nila ay nasa kung sino ang nagbibigay ng pinakamalaking sahod. Ang bawat salita ay isang direktang insulto kay Liza, isang pagyurak sa kanyang pagkatao. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ni Ricardo ang bawat salita na parang isang personal na atake sa kanya. Manahimik ka, Patricia. Bakit, Kate? Dahil totoo. Alam mo si Angela, nag-aalala siya tungkol dito. Sinabi niya sa akin, paano kung hindi kayanin ni Ricardo?
Paano kung mas unahin niya ang trabaho kaysa sa mga bata? I promised her, Ricardo. Nangako ako sa kanya na hindi ko hahayaang mapabayaan ang mga anak niya. Ang boses niya ay tumaas puno ng huwad na damdamin. At ang nakikita ko ngayon ay isang uri ng kapabayaan. Ipinagkakatiwala mo ang pinakamahahalagang yaman ni Angela sa isang babaeng galing sa kung saang probinsya. Mas kilala niya ang mga anak ko kaysa sayo. Sigaw ni Ricardo ang galit ay nagsisimula ng kumulo. Dahil hinahayaan mo siya, pinababayaan mo ang responsibilidad mo bilang ama at ipinapasa sa kanya. Madali kasi. 'Di ba, mas madaling magbayad ng isang tao para mahalin ang mga anak mo kaysa gawin mo ito mismo. Ang akusasyon ay tumama na parang isang malakas na sampal. At sa gitna ng kanilang sigawan, isang ikatlong tao ang tahimik na lumitaw sa may pasukan ng salas. Si Doña Carmen. Hindi nila napansin ang pagdating niya. Nakatayo siya roon, suot ang kanyang pangbahay na bestida, ngunit ang kanyang tindig ay parang isang general na nagmamasid sa isang labanan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ano itong naririnig ko? Tanong niya ang boses. Ay mahinahon, ngunit may bigat na nagpatigil sa dalawa. Humarap si Patricia kay Doña Carmen, iniisip na nakahanap siya ng kakampi. Doña Carmen, salamat at nandito kayo. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo, ang babaeng yan si Liza ay isang masamang impluensya. Tignan niyo ang ginagawa niya kay Ricardo. Nilalason niya ang isip niya. Naglakad si Doña Carmen palapit sa kanila, ang bawat hakbang ay mabagal at may layunin. Huminto siya sa pagitan ni Ricardo at Patricia. Nakikita ko ang ginagawa niya, sabi ni Doña Carmen, ang mga matay nakatutok kay Patricia. Nakikita kong pinapasaya niya ang mga apo ko. Nakikita kong ibinibigay niya ang pag-aarugang hindi maibigay ng pera. Nakikita kong pinupunan niya ang isang pagkukulang na hindi mo kailanman mapupunan kahit gaano pa karami ang libro mo. Natigilan si Patricia. Pero kayo mismo ang nagsabi na hindi siya karapat-dapat. Nagkamali ako. Simpleng sagot ni Doña Carmen. Isang bagay na mukhang hindi mo kayang aminin. Tumingin siya kay Patricia mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. At ikaw, pagpapatuloy niya, pumupunta ka rito sa pamamahay ko, sinisigawan ang anak ko at hinahamak ang isang babaeng mas may puso pa kaysa sayo. How dare you? Sigaw ni Patricia, ang kanyang sosyal na maskara ay tuluyan ng nabakbak. Ginagawa ko ito para kay Angela. Ako ang kaibigan niya. Hindi niyo alam kung ano ang pinag-usapan namin. Tama. Sabi ni Doña Carmen, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Hindi ko alam. Pero may isang bagay akong alam. Lumapit pa siya ng isang hakbang. Ang kanilang mga mukha ay halos magkadikit na. Alam kong may mga ahas na nagbabalat kayong kaibigan, bulong ni Doña Carmen. At ikaw, Patricia, ikaw ang pinakamakamandag sa kanilang lahat. Bastos kang matanda ka. Sigaw ni Patricia, halos maidura ang mga salita. You are just as delusional as your son. Pareho kayong nabulag sa pakitang tao ng katulong na yan isa siyang ahas. Isang ahas na makamandag. Iyon na ang huling salita. Sa isang iglap, ang kanang kamay ni Doña Carmen ay itinaas niya. Mabilis, malakas, at may kasamang tunog na umalingaw-ngaw sa buong salas. Plak! Ang sampal ay perpektong tumama sa pisngi ni Patricia. Napakalakas nito, kaya't bahagyang napaatras si Patricia, ang kanyang ulo'y tumagilid. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha, napalitan ng isang namumulang marka ng kamay. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Nakatitig si Patricia kay Doña Carmen, ang mga matay ng lalaki sa hindi makapaniwalang galit. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka, ngunit walang salitang lumalabas. Ang nag-iisang ahas dito, sabi ni Doña Carmen, ang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib, ay ang taong gumagamit sa pangalan ng patay para sa sariling interes.
Ngayon, lumayas ka sa pamamahay ko. Nanginginig sa galit, hinawakan ni Patricia ang kanyang namumulang pisngi. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling na nakatitig, hindi kay Doña Carmen, kundi kay Ricardo. Ang tingin na yon ay isang sumpa, isang pangako ng paghihiganti. Pagsisisihan ninyong lahat ito. Ang sabi niya, ang boses ay isang nanginginig na bulong. Pagsisisihan ninyo ang araw na ito. Mabilis siyang tumalikod, ang kanyang mga takong ay mabilis na tumaktak sa sahig na marmol. Ang malakas na pagbagsak ng pinto ng mansyon ay ang huling tunog ng natapos na labanan. Ngunit alam ni Ricardo, habang nakatitig sa pintong isinara, na hindi pa ito tapos. Ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking digmaan. Ang sampal ni Doña Carmen ay nag-iwan ng isang makapal at mabigat na katahimikan sa Villa Aurora sa mga sumunod na araw. Si Patricia ay hindi na tumawag o nagpakita. Ngunit ang kanyang pagkawala ay hindi nagdulot ng kapayapaan. Sa halip, ito'y parang isang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Alam nilang may ginagawa itong plano. Alam nilang hindi ito titigil. Ang insidente ay nagbago rin sa lahat. Ang alyansa sa pagitan ni Ricardo at ng kanyang ina ay naging mas matibay. Ang respeto ni Doña Carmen kay Liza ay naging isang tahimik na paghanga. At si Ricardo sa unang pagkakataon ay nagsimulang tumingin kay Liza hindi na bilang isang solusyon sa kanyang problema, kundi bilang isang mahalagang bahagi ng kanilang pamilya. Isang linggo bago ang nakatakdang binyag ng kambal, nagpasya si Ricardo na harapin na ang isang bagay na matagal na niyang ipinagpapaliban, ang mga personal na gamit ni Angela. Nananatili pa ring nakasara ang kanilang master's bedroom, isang santuaryong hindi niya magawang galawin. Ngunit kailangan na niyang ayusin ang mga ito. Kailangan na niyang magpatuloy. Isang hapon habang natutulog ang kambal sa pangangalaga ni Liza, pumasok siya sa silid. Ang amoy ng pabango ni Angela ay naroon pa rin mahina, ngunit pamilyar. Ang lahat ay nasa ayos na, para bang babalik lang ito anumang oras. Umupo siya sa gilid ng kama at nagsimulang buksan ang mga drawer ng kanyang aparador. Mga alahas na hindi na muling isusuot. Mga damit na nananatili sa plastik. Mga litrato ng kanilang mga biyahe Paris, Tokyo, Santorini. Bawat bagay ay isang maliit na patalim na tumutusok sa kanyang puso. Sa pinakahuling drawer sa ilalim ng mga sutlang scarf, may isang bagay na kakaiba. Isang kahon na gawa sa kahoy ng nara, may simpleng ukit na bulaklak ng sampagita sa takip. Hindi niya ito maalalang nakita dati. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, maayos na nakasalansan ng ilang mga bagay. Isang pares ng maliliit na sapatos na gawa sa gansilyo, isang tuyong bulaklak, at sa ilalim ng lahat, isang maliit na digital voice recorder at isang makapal na sobreng kulay krema. Sa sobre nakasulat ang pamilyar at eleganteng sulat kamay ni Angela. Para sa aking mahal na Ricardo, buksan mo lang ito kung may masamang nangyari sa akin. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo habang pinupunit niya ang selyo ng sobre. Ang papel sa loob ay malambot at bahagyang naninilaw. Binasa niya ang unang linya. Mahal ko, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay hindi ako nagtagumpay. Ibig sabihin, hindi ko na kayo mayayakap, ikaw at ang ating mga anghel. Huwag kang iiyak. O sige, umiyak ka pero sandali lang. Dahil kailangan mong maging matatag. Kailangan ka ng ating mga anak. Alam kong takot ka. Palagi ka namang takot magmahal, ng buo takot maging vulnerable. Ngunit kakailanganin ng mga batang ito ang buong kaluluwa mo. Ricardo, hindi lang ang iyong proteksyon o ang iyong pera. May mga bagay akong hindi nasabi sa iyo noon. Mga bagay na itinago ko dahil ayokong dagdagan ang mga alalahanin mo. Pero ngayon, kailangan mo nang malaman ang lahat. Napahinto si Ricardo sa pagbabasa, ang kanyang paghinga ay mababaw. Nagpatuloy siya. Noong mga unang buwan ng pagbubuntis ko, madalas akong isugod sa ospital.
May mga pagdurugo, mga banta ng pagkalaglag. May mga gabing akala ko ay mawawala na sila sa akin. Mag-isa ako sa mga gabing iyon, Ricardo. Masyado kang abala sa paghahanda ng kinabukasan nating tatlo, kaya't hindi ko na sinabi sa iyo ang mga takot ko. Ayokong maging pabigat. Doon ko nakilala si Liza. Ang pangalan ay tumalon mula sa pahina at sumampal kay Ricardo. Si Liza nagtratrabaho siya sa Ospital Tagalinis sa night shift. Ngunit hindi lang siya ordinaryong empleyado. Mayroon siyang kakaibang kaloob, Ricardo. Isang kakayahang magpakalma ng mga pusong nababalisa. Isang gabi nakita niya akong umiiyak sa banyo. Matapos ang isang false alarm, umupo lang siya sa tabi ko. Hindi niya ako hinusgahan. Hindi niya ako binigyan ng mga payong medikal na paulit-ulit ko nang narinig. Sinamahan niya lang ako sa aking kalungkutan. Naging magkaibigan kami. Sa mga araw na mahina ako, binibisita niya ako. Dinadalhan niya ako ng salabat na siya mismo ang gumawa. Ikinukwento niya ang tungkol sa kanyang anak na si Mia para malibang ako. At nang magsimula, nang gumalaw ang kambal, sa sinapupunan ko, ipinapatong niya ang kanyang mga kamay sa tiyan ko at parang sa isang himala, kumakalma sila. Tila kinikilala nila siya kahit noon pa man. May sinabi siya sa akin na hinding-hindi ko malilimutan ang mga batang ito, Senyora Angela, mangangailangan sila ng pagmamahal na hindi natututunan sa libro. At tama siya. Kaya Ricardo, kung may mangyari sa akin, hanapin mo si Liza Morales. Hindi bilang katulong, hindi bilang yaya, kundi bilang pangalawang ina na kakailanganin ng mga anak natin. Nasa kanya ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera mo o ng pinakamagagaling na espesyalista sa mundo, ang kakayahang magmahal ng walang kondisyon. Alam kong sa iyong isipang lohikal, ito'y parang isang kabaliwan. Ngunit pakiusap magtiwala ka sa akin sa huling pagkakataon. Magtiwala ka sa kung ano ang ididikta ng puso mo kapag nakita mo na siya kasama ang ating mga anak. At Ricardo, mag-ingat ka kay Patricia. Ang pangalan ni Patricia ay tila laso na tumulo mula sa papel. Alam kong kaibigan ko siya. Alam kong aalukin kanya ng tulong. Pero may isang bagay sa kanya na ikinababahala ko. Noong nagbubuntis ako, nagsimula siyang umakto ng kakaiba. Madalas niyang sabihin kung gaano ka mahihirapan na palakihin ang mga bata ng mag-isa. Kung paano niya kayang-kayang akuin ang responsibilidad kung sakali. Noong una, akala ko'y pag-aalala lang. Ngunit napansin ko kung paano niya tingnan ang tiyan ko kung paano niya sabihing ang ating mga sanggol sa halip na ang iyong mga sanggol. Hindi ako sigurado sa kanyang mga motibo, pero pakiusap, huwag mong ipagkakatiwala sa kanya ang ating mga anak nang walang pag-aalinlangan. Mahal na mahal kita, Ricardo. Mahalin mo ang mga anak natin para sa akin. At tandaan mo minsan ang mga anghel ay nagbabalat kayong mga ordinaryong tao. Magpakailanman ang iyong Angela. Nabitawan ni Ricardo ang sulat. Ang mga piraso ng puzzle mula sa nakalipas na 6 na buwan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang tiyansang, pagdating ni Liza, ang koneksyon nito sa kambal. Ang uyaying alam nito. Hindi yun pagkakataon. Iyon ay isang plano. Isang plano ng pag-ibig mula sa kabilang buhay. At si Patricia, ang kanyang pagpupumilit na paghiwalayin si Liza at ang mga bata, ang kanyang mga banta, ang kanyang pagiging possessive. Lahat ay may mas madilim na kahulugan ngayon. Nanginginig kinuha niya ang maliit na voice recorder. May isang maliit na label na nakadikit dito, Patricia. Pinindot niya ang play. Ang unang narinig niya ay ang boses ni Angela, mahina at pagod. Angela recording October 14. Nasa ospital ulit ako. Dumating na naman si Patricia nang hindi ko inaasahan. Sumunod ang boses ni Patricia matamis, ngunit may pahiwatig ng pilit. Angela, darling, you look pale. Sinabi ko na kasi sa'yo, you should let me handle things. Ako na ang kakausap sa mga doktor. I can even talk to Ricardo's corporate lawyers para ma-set up na ang trust fund ng mga bata.
We need to be prepared. Ang boses ni Angela ay sumagot. Salamat Pat, pero kaya namin ni Ricardo. Napag-usapan na namin ang mga pangalan nila. Nico and Leo. I know, putol ni Patricia. Masyadong simple. We should choose names with more meaning, legacy. Something that reflects our friendship. Our friendship, pinatay ni Ricardo ang recorder. Ang pangingilabot ay gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi lang ito simpleng pagiging possessive. Ito ay isang obsesyon. Isang plano ni Patricia na angkinin ng kanyang mga anak kahit noong nabubuhay pa si Angela. Tumingin siya sa bintana ng silid. Mula roon tanaw niya ang hardin sa ibaba. Nakita niya si Liza nakaupo sa damuhan habang sina Nico at Leo ay gumagapang sa paligid niya. Binuhat ni Liza si Leo at hinalikan ito sa pisngi. Ngumiti ang bata, isang ngangiting puro at puno ng pagmamahal. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Ricardo ang lahat. Si Liza ay hindi isang katulong, hindi siya isang yaya. Siya ay isang pangako. Ang huling pangako ni Angela. At sa darating na binyag alam ni Ricardo na hindi lang pagdiriwang ang magaganap. Ito ay magiging isang labanan. At sa pagkakataong ito, handa na siyang lumaban para sa pangakong yon. Ang araw ng binyag ay dumating na may dalang perpektong sikat ng araw at simoy ng hangin na may amoy ng mga puting rosas mula sa hardin ng Villa Aurora. Ang lahat ay nakaplano nang walang kakulangan, isang tahimik na seremonya sa lumang simbahan ng kanilang pamilya na susundan ng isang eleganteng pananghalian sa mansyon para sa mga piling kaibigan at kamag-anak. Para sa mga panauhin ito ay isang pagdiriwang ng bagong buhay. Para kay Ricardo ito ay isang paghahanda para sa digmaan. Sa simbahan, tumayo si Ricardo sa harap ng altar, karga si Nico, habang si Doña Carmen naman ang may karga kay Leo. Sa tabi niya sa pwestong dapat sana ay para kay Angela ay nakatayo si Liza. Hindi bilang yaya kundi bilang isang mahalagang panauhin. Pinili ni Ricardo para sa kanya ang isang simpleng bestidang kulay krema na bumagay sa kanyang mahinhing ganda. Sa unang pagkakataon, nakita siya ni Ricardo na hindi naka-uniforme at natigilan siya. May isang natural na dignidad si Liza, isang lakas na hindi nangangailangan ng mamahaling damit o alahas para lumabas. Sa seremonya, habang binubuhusan ng banal na tubig ang ulo ng kambal, ang mga mata ni Liza ay puno ng mga luha ng purong kaligayahan. Nakita ito ni Ricardo at isang init ang kumalat sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, sa harap ng Diyos, sila'y mukhang isang tunay na pamilya. Ang reception sa Villa Aurora ay puno ng mga mararangyang panauhin, mga business partner ni Ricardo, mga matataas na miyembro ng lipunan na kaibigan ni Doña Carmen. Ang hangin ay puno ng tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato, mahihinang tawanan at musikang klasikal. Ang pinakamalaking usap-usapan gayunpaman ay ang papel ni Liza. Sino ang babaeng yon na laging katabi ni Doña Carmen? Bulong ng isang ginang sa kanyang kaibigan. Iyon daw ang yaya. Sagot ng isa, may diin sa salitang yaya. Pero kung makitungo si Doña parang pamilya, kakaiba. Sadyang ginawa ito ni Doña Carmen. Ipinakilala niya si Liza sa kanyang mga amiga bilang ang anghel na tagapag-alaga ng aking mga apo. Isang malinaw na mensahe ng pagtanggap at proteksyon. Si Liza na hindi sanay sa ganitong atensyon ay namumula lang at yumuyuko. Nasa kalagitnaan ng kasiyahan. Katatapos lang ni Ricardo na magbigay ng isang maikling talumpati ng pasasalamat. Hawak niya ang isang baso ng champagne na kangiti, ngunit ang kanyang mga mata ay laging nagbabantay sa tarangkahan. Hinihintay niya ang pagdating ng kaaway. At dumating nga ito. Isang itim na van na may logo ng gobyerno ang huminto sa tapat ng bukas na tarangkahan. Ang musika ay tila humina. Ang mga tawanan ay naputol. Lahat ng mata ay napunta sa mga taong bumababa mula sa sasakyan. Si Dr. Patricia Gomez suot ang isang itim na business suit na tila para sa isang burol, hindi sa isang binyag.
Ang kanyang mukha ay seryoso, walang emosyon. Sa likod niya, 2 babae na may mga ID ng Department of Social Welfare and Development DSWD at isang lalaking nakabarong na nagpakilalang abogado mula sa family court. Ang hangin ay biglang lumamig. Naglakad sila sa gitna ng mga bisita na parang mga sundalong sumusugod sa teritoryo ng kaaway. Ang kanilang mga sapatos ay tumutunog sa damuhan, isang martsa ng kapahamakan. Huminto sila sa harap ni Ricardo na ngayon ay nakatayo na, kasama si Doña Carmen at si Liza na nasa likod niya. Patricia, sabi ni Ricardo, ang boses ay kalmado ngunit puno ng panganib. You were not invited. Hindi ito isang social call, Ricardo. Sagot ni Patricia, ang mga matay malamig na parang yelo. Itinaas niya ang isang folder na dala-dala. Nandito kami sa isang opisyal na kapasidad. Ang abogadong kasama niya ay humakbang pasulong. Mr. Ricardo Rivas, ako po si Attorney Mendoza. May dala po kaming court order. Inabot niya ang mga papeles kay Ricardo. Isang order para magsagawa ng isang immediate welfare check sa mga menor de edad na sina Nicolas at Leonardo Rivas at kung kinakailangan isang temporary removal for safety assessment. Ang mga salita ay parang mga bomba na sumabog sa gitna ng pagdiriwang, isang kolektibong hininga ng gulat ang narinig mula sa mga panauhin. Temporary removal, kukunin ang mga bata, binuklat ni Ricardo ang mga papeles. Nakasulat doon ang mga formal na akusasyon, parental neglect, due to excessive work, emotional endangerment, at ang pinakamasakit sa lahat, exposure to an unvetted and unqualified caregiver with questionable motives. Ito ay isang kasinungalingan. Sigaw ni Doña Carmen, hindi na napigilan ng sarili. Ang lahat po ay base sa report at professional na assessment ni Dr. Patricia Gomez, paliwanag ng abogado, isang lisensyadong child psychologist at kaibigan ng yumaong ina. Humarap si Patricia sa mga bisita. Ang boses ay puno ng huwad na lungkot at pag-aalala. Mga kaibigan, patawarin ninyo ang eksenang ito. Hindi ko ito gusto. Ngunit bilang kaibigan ni Angela, may tungkulin ako na protektahan ang kanyang mga anak. Ang kanilang kapakanan ang pinakamahalaga sa lahat. Ang kanyang mga salita ay binalot sa kabanalan idinisenyo para makuha ang simpatya ng mga manonood. Ang ilang mga bisita ay nagsimulang magbulungan ang kanilang mga tingin ng pagdududa ay napunta kay Ricardo. Isa sa mga social worker ay nagsalita na, Mr. Rivas, kailangan po naming makita ang mga bata at kailangan din po naming makausap ang caregiver na si Liza Morales. Lahat ng mata ay napunta kay Liza na ngayon ay namumutla na katayo sa likod ni Ricardo na parang isang ibong takot na takot. Kailangan naming tiyakin na ang kanilang kapaligiran ay ligtas at malusog. Pagpapatuloy ng social worker, ang tono ay propesyonal, ngunit walang init. Base sa report, may panganib sa kanilang psychological well-being. Kung mapatunayan namin na may basihan ng report, kailangan naming pansamantalang dalhin ang mga bata sa isang ligtas na lugar habang isinasagawa ang mas malalim na imbestigasyon. Pansamantalang dalhin ang mga bata. Ulit ni Ricardo, ang bawat salita ay mabagal at puno ng nagbabantang galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang kasiyahan ay naging isang korte. Ang mga bisita, ang mga hurado, at ang kanyang mga anak ang nakataya. Sa gitna ng lahat ng ito, si Patricia ay nakatayo. Ang mukha'y isang maskara ng kabutihan, ngunit ang kanyang mga mata. Sa mga mata niya nakita ni Ricardo ang tagumpay, ang matamis na lasa ng paghihiganti. Walang aalis dito, nakasama ang mga anak ko. Ang boses ni Ricardo ay hindi pa sigaw. Ito ay mahinahon, mababa at puno ng isang bakal na determinasyon na nagpatigil sa lahat. Humakbang siya pasulong, nagsilbing pader sa pagitan ng mga opisyal at ng daan papasok sa mansyon kung nasaan ang nursery.
Mr. Rivas, huwag po nating idaan sa dahas, sabi ng abogado. May court order kami. Kung hindi kayo susunod, maaari kayong makasuhan ng obstruction of justice. Kung gayon, kasuhan ninyo ako. Sagot ni Ricardo, hindi kumukurap. Pero bago ninyo subukang hawakan ang mga anak ko, pakinggan niyo muna ang sasabihin ko. Humarap siya hindi sa mga opisyal, kundi sa mga bisitang nanonood na ngayon ay mga saksi sa isang pampublikong paglilitis. Lahat kayo rito ay nakakakilala sa akin. Alam ninyo kung gaano ko kamahal ang aking yumaong asawa, si Angela. Ang boses niya ay nagsimulang manginig sa emosyon at ang babaeng ito, itinuro niya si Patricia, ay nagtatago sa likod ng pangalan ng asawa ko para sa kanyang sariling masamang hangarin. Ricardo, you're hysterical. You're not thinking clearly. Sabi ni Patricia umaarteng nag-aalala. Ako pa ang hindi nag-iisip ng malinaw. Ngumisi si Ricardo isang nangising walang saya. Inilabas niya mula sa bulsa ng kanyang coat ang isang sobrang kulay krema, ang sulat ni Angela. Bago namatay si Angela, nag-iwan siya ng isang sulat. Isang sulat na naglalaman ng kanyang huling habilin, na wala ang nangiti sa mukha ni Patricia. Isang kislap ng takot ang dumaan sa kanyang mga mata. At gusto kong marinig ninyong lahat. Pagpapatuloy ni Ricardo ang boses ay lumalakas kung ano ang totoong sinabi ni Angela tungkol sa kanyang matalik na kaibigan. Binuksan niya ang sulat at nagsimulang magbasa. Ang bawat salita ni Angela ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hardin. Mag-ingat ka kay Patricia. Alam kong kaibigan ko siya. Pero may isang bagay sa kanya na ikinababahala ko. Napansin ko kung paano niya tingnan ang tiyan ko, kung paano niya sabihing ang ating mga sanggol sa halip na ang iyong mga sanggol. Pakiusap, huwag mong ipagkakatiwala sa kanya ang ating mga anak. Isang kolektibong bulungan ang kumalat sa mga bisita. Ang mga tingin ng pagdududa ay lumipat mula kay Ricardo patungo kay Patricia na ngayon ay namumutla. That's a fabrication, isang kasinungalingan. Sigaw ni Patricia. Madali lang gumawa ng pekeng sulat. Si Angela ay nasa ilalim ng matinding gamot. Noon, hindi na niya alam ang kanyang sinasabi. Kung gayon, baka mas maniwala kayo sa sarili niyang boses, tanong ni Ricardo. Inilabas niya ang maliit na digital voice recorder. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Angela mahina, ngunit malinaw ay pumuno sa hangin. Dumating na naman si Patricia nang hindi ko inaasahan. We should choose names with more meaning. Legacy. Something that reflects our friendship. Ang pag-uusap ay nagpatuloy, bawat salita ay isang patunay sa lumalaking obsesyon ni Patricia. Ang mga mukha ng mga opisyal ng DSWD at ng abogado ay nagbago. Ang kanilang profesional na awtoridad ay napalitan ng pag-aalinlangan. Ito ay isang paglabag sa privacy. Sabi ni Patricia desperado na. Hindi ito katanggap-tanggap sa korte. Hindi pa ako tapos. Sabi ni Ricardo. Dahil ang pinakamalaking kasinungalingan mo, Patricia, ay ang pagpapanggap mong hindi mo kilala kung sino si Liza Morales. Sa puntong ito, si Liza na kanina patahimik sa likuran ay humakbang pasulong. Ang kanyang takot ay napalitan ng isang tahimik na katatagan. Hindi lang po ako isang katulong. Sabi ni Liza, ang boses ay malinaw at matatag, nakatingin ng diretso kay Patricia. Ako po ang kaibigan ni Senyora Angela mula sa ospital. Ako po ang kasama niya sa mga panahong natatakot siya. At ako po ang pinangakuan niya na babantayan ko ang kanyang mga anak. Sinungaling, sigaw ni Patricia. Isang hamak na katulong makikipagkaibigan sa isang Rivas, imposible. Kung gayon, paano mo maipapaliwanag ito? Tanong ni Doña Carmen na ngayon ay may hawak na isang photo album na mabilis niyang ipinakuha sa loob ng bahay. Binuklat niya ito sa isang pahina at ipinakita sa lahat. Isang litrato. Si Angela nakahiga sa kama ng ospital, payat, ngunit nakangiti.
At sa tabi niya hawak ang kanyang kamay ay si Liza. Isang litratong puno ng tunay na pagkakaibigan, isang bagay na hindi kayang pekiin. Ang ebidensya ay hindi matatawaran. Ang mga kasinungalingan ni Patricia ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin. Dito na siya nawalan ng kontrol. Ang kanyang maskara ng isang nag-aalalang profesional ay tuluyan ng nabasag inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. Akin dapat sila. Sumabog siya, ang boses ay matinis at puno ng lason. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na katutok sa kambal na ngayon ay karga na ng mga yaya sa may pintuan. Nangako sa akin si Angela. Ako ang mas nakakakilala sa kanya. Ako ang mas karapat-dapat na maging ina nila kaysa sa isang walang kwentang lalaki na laging wala at isang mangmang na katulong. Ang kanyang pag-amin na isinigaw sa harap ng 12-dosenang saksi ay ang huling pako sa kanyang kabaong. Ang abogado ay dahan-dahang nagsara ng kanyang folder. Dr. Gomez, sabi niya, ang boses ay malamig at opisyal. Sa tingin ko tapos na ang aming welfare check dito. Tumingin siya sa mga kasamahan niya mula sa DSWD. Malinaw na ang report na ito ay ginawa ng may mali siya at walang basihan. Hindi may karapatan ako. Patuloy na pagwawala ni Patricia. Ngunit bago pa siya makagawa ng isa pang hakbang, 2 pulis na nakauniforme na kanina pa pala, tinawagan ng abogado ni Ricardo at tahimik na naghihintay sa labas ng tarangkahan ang pumasok sa hardin. Dr. Patricia Gomez, sabi ng isang pulis, pinapaaresto po kayo para sa mga kasong perjury, falsification of public documents at grave coercion. May karapatan po kayong manahimik. Habang pinuposa si Patricia, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng hindi makapaniwalang galit. Hindi pa tayo tapos, Ricardo. Akin ang mga batang yan. Akin sila. Habang inilalabas siya ng hardin ang kanyang mga sigaw, ay unti-unting humina, nilamon ng katahimikan na kanyang iniwan. Ang paglilitis ay tapos na. Naiwan ang mga bisita na tulala. Dahan-dahan isa-isa, nagsimula silang magpaalam puno ng kahihiyan at paghingi ng tawad. Nang sa wakas, ay sila na lang ang naiwan, si Ricardo, si Doña Carmen, si Liza, at ang kambal, isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Ngunit hindi ito ang katahimikang mabigat, kundi isang katahimikang malinis na para bang isang malakas na ulan ang tumangay sa lahat ng dumi. Lumapit si Ricardo kay Liza. Ang babaeng inakusahan, hinamak, at halos nagdulot ng pagkawala ng kanyang mga anak. Tinitigan niya ito. Ang mga mata ay puno ng pasasalamat, pagsisisi, at isang emosyon na hindi pa niya pinapangalanan. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin. Sa harap ng kanyang ina sa hardin ng kanyang mga ninuno, yumuko siya at marahang hinawakan ang kamay ni Liza. At sa unang pagkakataon, ang kanilang mga palad ay naglapat hindi bilang amo at katulong, kundi bilang 2 taong pinag-isa ng isang pangako at ng isang digmaang kanilang pinagwagian ng magkasama. 2 taon ang lumipas. Ang hardin ng Villa Aurora ay hindi na isang perpektong tanawin namang mga mamahaling halaman na nakaayos sa hanay. Ito ay naging isang masaya at magulong palaruan. Isang maliit na slide na kulay asul ang nakatayo sa gitna. Isang swing set na gawa sa kahoy ang nakasabit sa sanga ng malaking puno ng mangga. Ang damuhan ay may mga bakas ng maliliit na paa at mga laruang nakakalat, isang bola, mga building blocks, isang maliit na track. Ito ay mga palatandaan ng buhay ng tawa ng isang tunay na tahanan. Hapon na, at ang ginintuang sikat ng araw ay nagbibigay ng mainit na kulay sa paligid. Nakaupo si Ricardo sa hagdan ng beranda. Hawak ang isang tasa ng kape, pinapanood ang isang eksenang dati nasa panaginip niya lang. Sina Nico at Leo ngayon ay 2.5 taong gulang na, ay naghahabulan sa damuhan ang kanilang maliliit na tawa
ay umaalingaw sa hangin. Si Nico na nagmana ng pagiging seryoso ni Ricardo ay maingat na tumatakbo. Si Leo naman na nakuha ang pagiging masayahin ni Angela ay walang pakialam kung matumba basta't matawa lang siya. At ang humahabol sa kanila ay si Liza. Wala na ang luma at kupasing uniforme. Suot niya ang isang simpleng bestidang bulaklakin na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maluwag, may ilang hibla na nakawala at humahalik sa kanyang noo. Sa kanyang mukha may isang ngiti, isang ngiting payapa masaya at puno ng pagmamahal. Sa likod nila sa ilalim ng puno ng mangga ay nakaupo si Doña Carmen, ngunit hindi siya nag-iisa. Katabi niya ang isang dalagita na may mahabang itim na buhok, masigasig, na nakikinig habang itinuturo ni Doña Carmen ang sikreto sa paggawa ng kanyang sikat na leche flan gamit ang isang lumang recipe book ng pamilya. Ito si Mia, ang anak ni Liza. Tuwing Sabado't Linggo, si Mia ay nananatili na sa Villa Aurora. Si Doña Carmen na mismo ang nag-alok na pag-aralin siya sa isang eksklusibong paaralan sa Maynila. Sinasabing ang isang matalinong bata ay hindi dapat masayang at ang isang pamilya ay dapat magkakasama. Ang salitang pamilya ay hindi na isang salitang may limitasyon para sa kanila. Ang kaso laban kay Patricia ay naging isang malaking iskandalo sa kanilang sirkulo. Napatunayan sa korte ang kanyang pattern of behavior at may iba pang mga pamilya na lumantad at nagbigay ng testimonya laban sa kanya. Natanggalan siya ng lisensya at ngayon ay nagsisilbi ng sentensya para sa kanyang mga krimen. Ngunit sa Villa Aurora, ang pangalan niya ay hindi na binabanggit. Siya ay isang multo ng nakaraan, isang bangungot na kanilang nalagpasan. Daddy, Daddy. Sigaw ni Leo tumatakbo palapit kay Ricardo, ang mga braso'y nakataas. Binitiwan ni Ricardo ang kanyang tasa at sinalubong ang anak. Binuhat niya ito at itinaas sa ere na sinuklian ng malalakas na halakhak ni Leo. Lumapit din si Nico, yumakap sa binti ng kanyang ama. Ako naman, Daddy. Sabi nito. Okay. Tawa ni Ricardo. Isa-isa lang, baka matumba tayong lahat. Lumapit si Liza, ang mukhay bahagyang pinapawisan ngunit nagliliwanag. Ricardo, baka mahulog ang mga bata. Hayaan mo sila, sagot ni Ricardo nakangiti. Masaya sila. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Liza. Ang kilos na yon na dati nakakagulat ay natural na ngayon. Sa loob ng 2 taon, ang kanilang relasyon ay dahan-dahang namulaklak. Nagsimula sa pasasalamat, naging pagkakaibigan, at ngayon ay isang bagay na mas malalim pa. Isang gabi, mga 6 na buwan na ang nakalipas, habang pinapanood nila ang natutulog na kambal. Sinabi ni Ricardo ang mga salitang matagal nang nasa kanyang puso. Hindi ko na kayang isipin ang buhay ko, ang buhay ng mga anak ko nang wala ka, Liza. Hindi siya sumagot. Ngumiti lang ito, isang ngangiting nagsasabi ng lahat. Ngayon sa hardin, habang papalubog na ang araw, dinala ni Ricardo si Liza sa isang sulok malapit sa mga puting rosas na paborito ni Angela. May gusto akong ibigay sa'yo, sabi niya. Mula sa kanyang bulsa, hindi isang sing-sing na may diamante ang kanyang inilabas, kundi 2 simpleng silver bracelet. Ang isa ay may nakaukit na Nico at ang isa naman ay Leo. Liza, sabi niya, ang boses ay seryoso at puno ng damdamin. Hindi ako nag-aalok ng kasal para palitan si Angela. Ang lugar niya sa puso ko ay mananatili magpakailanman. Tumingin siya sa mga mata nito. Niyayaya kitang magpakasal dahil sa kung sino ka. Dahil ikaw, si Liza. Dahil kailangan ka namin ako, si Nico, si Leo. At sa tingin ko, kailangan ka rin ni Mia na makitang masaya at buo. Kinuha niya ang kamay nito at isinuot ang 2 bracelet. Hindi kita niyayayang maging stepmother nila. Matagal ka nang ina sa kanila. Niyayaya kitang bumuo tayo ng sarili nating pamilya.
Sasamahan mo ba ako, Liza? Ang mga luha ay malayang dumaloy sa mga pisngi ni Liza, ngunit ang mga ito'y luha ng kaligayahan. Wala siyang sinabi. Tumangulang siya ng paulit-ulit ang kanyang nangiti, ay mas maliwanag pa kaysa sa papalubog na araw. Sa sandaling iyon sina Nico at Leo ay tumakbo palapit sa kanila, hindi naiintindihan ang nangyayari, ngunit nararamdaman ang kaligayahan. Yumakap sila sa mga binti ni na Ricardo at Liza, lumilikha ng isang magulo, ngunit perpektong yakap ng pamilya. Mula sa beranda, nakangiting nanonood, sina Doña Carmen at Mia. Gabi na. Ang mga bata ay mahimbing nang natutulog. Sa opisina ni Ricardo, sa ibabaw ng kanyang mesa, ang litrato ni Angela ay naroon pa rin nakangiti, nasa isang eleganteng silver frame. Ngunit sa tabi nito, may isa ng bagong litrato. Isang litratong kuha nung hapong yon sa hardin si Ricardo at si Liza, magkayakap habang buhat-buhat nila ang kambal, at sa likuran nila ay sina Dosa, Carmen at Mia nakangiti. Ang luma at ang bago, ang nakaraan at ang hinaharap, ang pag-ibig na nawala at ang pag-ibig na natagpuan. Lahat ay magkakasama sa isang larawan. Tumingin si Ricardo sa labas ng bintana, sa hardin na naliligo sa liwanag ng buwan. Ang mga puting rosas ni Angela ay namumukadkad, at sa tabi ng mga ito, may mga bagong bulaklak na itinanim ni Liza, mga sampagwita na ang bango ay humahalimuyak sa hangin ng gabi. Isang pamilya na binuo mula sa abo ng kalungkutan, pinatibay ng mga pagsubok at diniligan ng isang pag-ibig na mas malakas kaysa kamatayan. Hindi lahat ng anghel ay may pakpak. Ang iba'y dumadating na may dalang basahan at walis, may isang pusong handang mahalin ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. At minsan, ang pinakadakilang himala ay hindi ang paggaling mula sa sakit, kundi ang pagkatutong magmahal muli. Ito ay isang bagong simula.